ang makukuha ng ating mga bida. Nakikita na natin na si Brian ang may pinakamaliit na laki ng noodles. Ito ang unang beses na nakakita ako ng ganitong kaliit sa buong buhay ko. Makikita lamang ito sa ilalim ng pinakamakapangyarihang mikroskopyo at tingnan natin kung paano ito kakainin ni Brian. Sige na Brian, hindi uubra ang chopsticks, baka tweezers pwede. Oh, si Brian ay hindi nakakakuha ng noodles. String lang nito. Paano mo nagustuhan ang noodles mo, Brian? Tapos na ba talaga? Sige, tingnan natin kung paano kakainin ni Jane ito. Meron akong medium-sized na noodles. Mahilig ako sa noodles dahil napaka-incredible at masarap. Ngayon, tikman natin ang lahat ng sabay-sabay dahil sobrang gutom na ako. Well, gusto ko lahat ito sa chopsticks at narito ang aking yummy. Subukan natin. Wow, ang sarap. Anong tinitingnan mo? Roxy, pwede ka nang magsimula. Oh, sa wakas, gutom na ako. Nakuha ko ang pinakamalaking pakete ng noodles sa buong mundo. Ay kailangan ko na itong tikman agad. Pero para hindi na patagalin, kakainin ko ito gamit ang aking mga kamay. Mga kaibigan, napakasarap nito. Sisisiring ko ito. Ang saya mo. May mga noodles ako sa ulo ko. Ayos. Naniniwala kami sa'yo, pero maaari kang kumain ng mas maingat. Ano? Bakit ang liit ng bote ng Coke ko? Oh, sakto lang ang laki ng akin. Wow, mas malaki ang bote ni Jane at si Brian ang may pinakamalaki sa lahat. Paano mo iinumin lahat yan mag-isa? Simulan natin kay Roxy. Susubukan ko na ito ngayon at patutunayan na masarap ang akin. Sarap. Iyon na ba talaga lahat? Jane, pwede ka nang magpatuloy? Sige, susubukan ko na ito ngayon. Buksan natin ito. Sige, malapit na akong matapos. Tara na. Hiya! Nagawa ko. Astig. Ngayon, iinumin ko na ito. Pero sandali. Oh, malagkit na candy ito. Ginawa mula sa Coke. Oo, ang astig, masarap. Oh, tapos na ba agad, mga kaibigan? Hindi ko maalis ang daliri ko. Oh, hindi! Tulong! Sige, hilahin mo. Hindi ito nakakatulong. May ideya ka ba? Oo, may ideya ako. Kailangan mong lagyan ng langis ang daliri ni Jane. Pagkatapos, madali nang matatanggal ang bote. Subukan natin. Naku! Pasensya na, Jane, pero malaya ka na. Brian, ikaw na ang susunod. Halika na. Sige, tara na. Dapat kong buksan ang boteng ito pero hindi na talaga ito ganun kadali. Ang sarap. Kadiri ang dumi mo ngayon. Oh, wala akong pakialam. Sobrang sarap nito. Wow, ang liit na Chupa Chups. Nakikita lang siya ni Jane sa ilalim ng mikroskopyo, pero mas malaki ang kay Roxy. Pero tingnan mo si Brian, may malaking Chupa Chups. Tara na, Jane, ikaw na. Bakit ang liit-liit ng lollipop ko? Well, kakainin ko na lang ito sa ilang segundo. Sige, subukan na lang. Masarap. Mga kaibigan, hindi kayo maniniwala, pero talagang kinain ko ito sa loob ng ilang segundo. Roxy, pwede ka na magpatuloy? Magaling! Matagal na akong hindi kumakain ng Chupa Chups at ganitong laki. Siyempre, ngayon, suriin natin ang lasa. Wow, ang sarap at ang ganda, pero ang tigas at ang tagal kainin. Pagod na ako, mga kaibigan. May mga ideya ba kayo? May naisip ako? May baso ako para sa'yo. Ipaliwanag ko na ngayon. Pwede mong inumin ang chupa chups mo ng mas mabilis. Ngayon, may burner ka na. Pwede mo itong tunawin diretso sa baso mo. Sige. Sa ibabaw ng baso. Wow, halos mapuno na ang baso. Tara na. Tinanaw ko ang buong Chupa Chups na ang stick na ito ay pwedeng gawing straw. Oh, ang sarap! Talagang nagustuhan ko ang ideya mo, Brian. Salamat. Ikaw na ang susunod. Oh, huwag mo akong pasalamatan. At sa wakas, makakain ko na ang chupa chups ko. Ang laki nito, hindi ko talaga maangat. Mabigat. Oh, subukan nating basagin. Oh, sige na. Isang chainsaw. Hindi gumagana? Talaga? Sige, didilaan ko na lang sa tradisyonal na paraan. Oo, medyo tatagal ito, alam ko yon. Pero hindi ko ito pwedeng iwanang hindi nakakain. Oh, ang astig! Nakahanap na ng gagawin ng mga babae, pero si Brian hindi pa rin nakakain ng kanyang lollipop at tatagal pa ito ng matagal, kaya pwede kang magpatuloy sa iyong gawain. Halika na, ilang dekada na ang lumipas at hindi pa rin nababawasan ang Chupa Chups. Paano nangyari iyon? Kayo ay tumanda na ng husto? Matutulungan mo ba, Brian? Sige, pero kailangan niyang gawin ito mag-isa. Binabati ko kayo sa inyong pagre-retiro, mga kaibigan. Oh, Diyos ko!
Ang liit ng pizza na nakuha ni Jane, ito ang unang beses kong makakita ng ganito. Mas maswerte ng kaunti si Brian, pero si Roxy ay may napakalaking pizza. Ayos, simulan natin kay Jane. Tara, napakaliit ng pizza ko. Hindi ko kayang kainin ito sa ilang kagat lang. Suriin natin ito ngayon. Masarap. Brian, ikaw naman. Pero paano ko kakainin ang pizza ko? Oh, may cool akong ideya. Pwede kong hiwain gamit ang pizza slicer. Ganyan lang. Paikot para makain ko ito ng buo. Tingnan mo. Kung spiral. At kakainin ko na ito ng ganyan. Ang sarap. Mga babae, ang pizza ay sobrang sarap. Hindi ko man lang napansin na naubos ko na lahat. Oo. Sino ang susunod? Roxy, tara na. Sa wakas. Talagang gusto kong subukan ng malaking pizza. Gustong gusto ko ito. Ngayon, ilagay natin ang lahat ng piraso sa ibabaw ng isa't isa at magkaroon ng isang malaking hiwa ng pizza. Kailangan ko talagang kainin ang lahat hanggang sa huling mumo. Ang bango ay sobrang sarap. Mas masarap pa ang lasa. Mga kaibigan, hindi ko alam kung kaya kong kainin lahat ito. Oh, Roxy, susuporta ng grupo na yan, kaya mong gawin. Ang kahit ano, sige na, kain. Kaya mong gawin ang kahit ano. Tingnan mo ang mga cool na poster at pusa na meron ang mga tao. Kailangan kong tapusin ang lahat. Roxy, wow, nakain mo na ang kalahati. Marami pa ang natitira. Huray, oo. Sige, itulak pataas. Halika na, tapos na ako. Kaya ko ito. Mga kaibigan, gumising kayo. Salamat. Oh, meron akong maliit na waffle. At meron akong regular na isa. Ako ay may malaking waffle. Ang galing talaga. Susubukan ko ito ngayon. Pero meron lang akong napakaliit na mga kagamitan. Nagsisimula si Roxy. Paano ko kakainin ang napakaliit na waffle gamit ang napakalaking gamit? Alam ko na. Kakainin ko na lang ito. Gamit ang dila ko. Ang astig. Jane, ikaw na. Ang ganda, amoy waffle. Kailangan ko itong tikman agad. Pero una, maglalagay tayo ng napkin para hindi ako madumihan. Maglagay tayo ng salamin para sa patos. At, Brian, purara ka. Pero alam ko kung ano ang asshole. Kaya wag mo akong pigilan sa pag-enjoy ng aking waffle. Masarap, napakasarap, Brian. Kung hindi ka makapaghintay, pwede mong kainin ang iyong waffle. Oh, may pumasok sa bibig ko. Hindi. Natanggal ko ang mga gamit ko. Well, kakainin ko na lang gamit ang mga kamay ko. Ang sarap. Ang waffle na ito ay talagang kamangha-mangha. Sobrang gutom ko kanina at ngayon halos busog na ako. Ang sarap. Oh, Mommy, bilan mo ako ng chocolate bar. Sino ang maingay dyan? 2:00 pa lang ng hapon. Sandali, ngayong petsa 31 na ba ng Oktubre? Ibig sabihin nito ay Halloween na at mga kalokohan sa aking kapatid na babae. At ang unang kalokohan ay ang pagkuha ng bola sa puting sapin. Huwag nating kalimutan ang nakakatakot na mukha. Kamusta ka? Natakot ka ba? Pagkatapos, magpatuloy tayo. Kailangan natin maging napakatahimik. Hoy! Boo! At narito ang aking kapatid na natutulog. Maaari tayong maghang ng multo sa itaas ng kanyang ulo para matakot siya ng husto. Pagkatapos ng multo, mapapansin niya ang kanyang mga kamay at mayroong nakakatakot na mga guwantes ng horror. Gusto niyang bumangon at labanan ako pero hindi siya gaanong makakalayo kung may mga bilog na candy sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang susunod ay ang pinakamalupit na bahagi, berdeng slime sa isang plato. Babagsak siya ng mukha una dito. Magiging sobrang nakakatawa ito. At ngayon ang huling bahagi. Isang pader na gawa sa tisa sa daanan. Tara, tingnan natin ang mangyayari. Kay gandang umaga! Diyos ko! Anong klaseng halimaw ito? Ay, hindi! Lahat ng mga guwantes! Sige, kahit ano. Nahuhulog na ako. Si Ben nga ito. Kadiri! Sana hindi ito uhog. Ayan na, Ben, lagot ka. Papunta na ako. Ano ito? Dati may daan dito. Wallpaper lang pala. Magandang umaga, maliit na kapatid. Maligayang Halloween. Masama ba ang timpla mo? Ang astig na palabas. Hindi ko maalis ang tingin ko. Dapat tayong mag-almusal. Gatas. At meron tayong cereal para sa almusal.
Magaling. Pero sobrang daming beses nang pinanood ni Jane ang palabas na ito, kaya't makakapagbiro ako. Ibubuhos natin lahat ng matatamis na cereal sa plato ko at para sa kapatid ko, may mas kawili-wili ako. Nakakadiring mga uod, ibubuhos natin lahat sa isang walang laman na kahon ng cereal at patikman kay Jane. Sana magustuhan niya ang almusal na ito. Ayos, tapos na. Maari na nating ihain. Hoy sis, sinihanda ko lahat para sa'yo dito. Narito ang mangkok, gatas at cereal at isang kutsara. Kain na sis! Ang cute niyan, kuya. Salamat. Pinapanood ko lang ang isang cool na palabas. Magdamag ko na itong pinapanood at hindi ako makapagpigil. Hindi pa ako nag-aalmusal at gustong-gusto ko ng cereal na may gatas. Oh, mukhang nagugutom talaga ako. Ang ganda ng amoy. Ew, ano yung nakakasuka na bagay? Ben! Kumain ka ng mga bulate para sa almusal. Tatawagin kitang mahilig sa bulate. May naisip akong cool na idea kung paano lukohin ang kapatid ko. Gagawa kami ng peking mesa na may itim na mantel at may butas para sa mukha. Maglalagay kami ng popcorn sa ibabaw at gagawa ng nakakatakot na makeup. Oo. At ngayon, pwede na natin siyang takutin. Wow! Isang buong balde ng popcorn. Astig, kainin natin ito. Buddy? Oh, mukhang kahina-hinala pero mukhang masarap ang popcorn. Anong klaseng halimaw ang kumagat sa akin? Ako ay isang halimaw na popcorn. Hindi mo ito pwedeng kainin. Oh, huwag mo akong kainin. Well, nakaisip ako ng bagong ideya para sa kalokohan. Isang peking kamay ang dumating sa akin kamakailan at si Jane ay nagdedekorasyon ng kwarto para sa Halloween. Nakakatawa kung aksidente kong mabarena ang aking kamay. Kailangan lang nating ilagay ang peking kamay. Magaling! Tutulungan ko ang kapatid ko. Jane, anong ginagawa mo? Hayaan mong tulungan kita. Dinala ko lang mga gamit ko. Magbubutas ako ng dingding para sa mga pako. Anong nangyayari? Ang kamay ko. Tinagos ko ang kamay ko. Oh, hindi! Kamay ba talaga ni Ben ito? Oh, peke ito. Magaling siya sa mga biro, pero mas maganda ang ideya ko. Ngayon, bibiruin ko siya gamit ang artificial na utak. Kailangan ko ng mga dugo ang benda para dito, at kaunting dugo. Isasawsaw namin ito at gawin na natin ito. Bakit naglabas ng kutsilyo si Wednesday? Ay, Diyos ko! Masamang ideya ang manood ng horror movies sa gabi. Oh, Jane, dumating ka para manood ng pelikula? Oh, paborito kong chichirya. Ano? Bigyan mo ako ng chichirya. Anong nangyayari? Oh, Jane, ang utak mo. Oo, halika, tumakbo. At may bago akong ideya para sa prank kay kuya kong si Ben. Mag-uukit ako ng nakakatakot na mukha sa kalabasa na siguradong tatakutin siya. Ito ang magiging mga mata. At ngayon, isang bibig. Mahusay! Kailangan nating maglagay ng kandila sa loob at tapos na. Kailangan ilagay ang ating halimaw na kalabasa sa ilalim ng kama ni Ben. Mula sa dilim, mas nakakatakot ang kanyang mukha. Pero hindi iyon sapat. Kailangan mag-iwan ng bakas ng dugo na parang may halimaw na nagtatago sa ilalim ng kanyang kama. At ngayon, kailangan nating tumakas bago dumating si Ben. Ang paborito kong kanta ay tumutugtog. Ito ang paborito kong sandali. Ano ang mga yapak na ito? Bakit patungo ito sa ilalim ng kama ko? Natatakot ako. Anong nasa ilalim doon? Isa akong halimaw.